Attorney, huling topic na lang dahil mukhang nawala na raw sa memorya ng mga Pilipino yung naging public confession ni Senator Amy Marcos against President Bongbong Marcos. Tingin niyo, ma'am, ito ba'y accurate na nakalimutan na yung public confession Hindi. ni Sen. Amy? Anong tingin niyo po? Hindi. Hindi. Kasi yung testimony ni Amy doon, talagang yun ang tuldok. Alam naman ng lahat. Alam na ng lahat na cocaine addict si Bongbong, halata ba sa panga. Luwang-luwang ng panga niya. Tapos yung train of thought niya, nagsastutter siya. Alam ng lahat na kapwa niya addict, na addict din siya. Yung testimony ni Amy, umiyak siya doon, ha. Ilala ko yan personal, Nasyado yung king ko yan, Yung lagi lang pabakla-bakla, masaya-saya lang. Kwela siya, ma'am, kwela. Oo, pero umiyak siya doon. Ibig sabihin, dinamdam niya yun. Masakit sa kanya magsabi na, Bonget, uwi na tayo. Papagamot ka na. Kasi nakita nila sobra na. Ito si Sandro din, tingnan nyo, ang mata Ay, ang mata ni Sandro ewan. Tingnan nyo, tama siya. Ako, I always thought and believed kasi born in the same year kami ni Bongbong. So yung generation na yan namin na yung mayayaman nagko-cocaine. Kami nag-aral, sila nagko-cocaine. Nagwa-wife swapping pa sila. Girlfriend swapping. Kadiri. Kadiri. Kaya, paano siya magpresidente? Dapat bumaba na siya. Kasi nakakatakot siyang commander-in-chief. Baka ilagay niya tayo sa digmaan. Ba, may ambisyon pa siya makidigmaan sa China. Anak ko. Tapos yun pala, yuyuko lang siya doon sa premier ng China. Yung foreign policy niya. Sabi niya, friend to all, enemy to none. Tapos binanata niya doon sa ASEAN ng China. Kung di ka ba naman addict? Pag ganyan ka ng ganyan, ay talagang gigirahin na tayo ng China. Yung pinaggagawa mo. Tingin lang sa kanya doon, parang, sino tong addict na ito? Pati si Trump, hindi nga siya pinansin, di ba? Abay King of Brunei, si Bolkiah, biglang niyakap, kinuha nung Indonesian president, nilayo sa kanya, Baka mahawaan siya. Huwag kayong maniwala na nakalimutan ng tao. Alam ng tao at dapat ulit-ulitin natin na cocaine addict si Bongbong Marcos at hindi siya dapat manatili dyan bilang presidente dahil siya ay danger siya sa ating security ng ating bansa. At siya dahil sa incompetence niya, dahil sa addiction niya, ay lumubog na ang ating ekonomiya. 2.4 million walang trabaho ngayong Pasko. Foreign direct investments bagsak by 40.5%. Wala na. Wala. Tingnan nyo, anong Pasko? Anong Pasko? OFW na lang ang nagpapadala ng pera. Yun na lang ang nasa balikat na ng OFW, ekonomiya ng Pilipinas. Mahiya ka, BBM. Dapat mag-resign ka na. Halata na bang ayaw ng tao sa kanya? Kaya wag po kayong tumigil sa inyong protesta sa Facebook nyo dyan o sa lahat ng rally. Sumali po kayo. Kailangan po, hindi na kaya ni BBM ang reforma ng Pilipinas na siya mismo ang sumira. Paano ba yun siya ang sumira ng ating ekonomiya at ang ating kalagayan sa Asia? At siya pa rin ang gagawin yung hero? Mario Joseph. Yung political dynasty bill sa sunod po talakayin natin. Pwede niyo po akong tawagan uli bukas. Apo, attorney, last na lang po talaga.